Good morning, everyone. Good afternoon, good evening, especially those at the other side of the world. Time and space do not exist between us. There is only this present moment. We are one. We are now on diary entry number 871. My master caused my heart never to expect help from anyone, but I will always strive to bring assistance, consolation, and all manner of relief to others. My heart is always open to the sufferings of others, and I will not close my heart to the sufferings of others. Even though because of this I have been scornfully nicknamed dump. That is because everyone dumps his pain into my heart. To this I answered that everyone has a place in my heart, and I in return have a place in the heart of Jesus. Taunts regarding the law of love will not narrow my heart. My soul is always sensitive on this point, and Jesus alone is the motive for my love of neighbor. Aking guro, gawin mo ang aking puso ay hindi umasa kanino man. Subalit palagi akong magsumikap na magdulot ng tulong, kalubagan, at lahat ng uri ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang aking puso ay palaging bukas sa mga pagdurusa ng aking kapwa, at hindi ko ipipinit ang aking puso sa pagdurusa ng iba. Kahit pa dahil dito ay binabansagan akong tapunan, sapagkat ang bawat isa ay nagtatapon ng kanilang mga pait sa aking puso. Sa ganito, ang tugon ko lamang ay ang pagkakaroon ng bawat isa ng lugar sa aking puso, at ako bilang ganti ay nagkakaroon ng lugar sa puso ni Jesus. Ang mga pag-aalipusta kaugnay sa batas ng pag-ibig ay hindi makapagpapakitid sa aking puso. Ang aking kaluluwa ay palaging hindi manhid sa puntong ito, at si Jesus lamang ang dahilan ng aking pag-ibig sa kapwa. Love of neighbor. Wala siyang kondisyon kapag siya ay nagpapahayag ng pag-ibig sa kapwa. Ang kadalasan niyang ibinibigay ay parang spiritual counsel. She was nicknamed dump, no? Kung ano yung basura ng isang tao sa kanyang kalooban, itinatapon nila kay Faustina. So these are garbages, mga basura. When someone tells you of all her pains, his sufferings, his sorrows, the process of telling all these things are dumping. Kapag ibinabahagi nila sa atin ang kanilang mga sakit sama ng loob, para na rin tayo nagiging tapunan, sapagkat nagre-release sila ng kanilang mga sama ng loob, ng kanilang mga suliranin. And Faustina would willingly take all those garbages. Kahit yung sa kalsada, bawa nagmamaneho ka, tapos sinigawan ka ng kapwa mo driver, tatanga-tanga, ganyan, kung ano man. Pagbabato yun ng basura sa'yo. And if someone is angry, galit sa'yo, babato niya sa'yo. So basura yun sa loob, sa kanilang kalooban. Bakit bang isang tao ay nagagalit? Sapagkat manifestation ito ng mga bara-bara sa kanyang mga puso na kailangan niya ilabas. So yung galit na yon nagpupumiglas. Parang pagmamahal din kasi yon. Kapag punong-puno ng pagmamahal ang puso mo, nagpupumiglas din itong lumabas para maibahagi. At the same time, kapag ang puso mo ay punong-puno rin ng galit,
nagpupumiglas din yung galit na yon. Kung kaya, small trigger, no? Maliit na mga trigger lang, lalabas yon, magmamanifest sa yon. Hindi mo maintindihan kung bakit itong taong to biglang-bigla na lang nagalit. Wala namang kadahi-dahilan. May mga trigger, may mga nagiging dahilan kung bakit yung galit na yon sa kanilang puso ay para nagkakaroon ng activation. No, halimbawa, nakarelate yung isang tao doon sa nangyayari sa paligid niya. Mag-trigger ng reaction. Hindi mo alam kung bakit ba't yun biglang nagalit? Kasi nga, may mga hugot na yan, no? May mga pinagdaraanan, may mga nararamdaman at hindi na ilalabas. Ang problema with that ay infectious. No? Kagaya na sinasabi ko dati, infectious yung mga yan, yung mga galit sa puso natin. Kapag yan, kahit hindi mo yan sabihin, pag pumasok ka sa isang kwarto, may mga tao doon, yung galit mo or whatever it is that you are feeling inside of you, hahawa't hahawa yan doon sa mga tao. Matatransfer at matatransfer. And so, if a person is not shielded, no, hindi siya nakapag-shield, yung hindi niya napapagsanggalangan yung kanyang sarili, papasok yan sa kanya. Parang ganun po yun, yung merong mga kasama sa opisina, nagwawala doon. You feel it. Kasi ako, sensitive na ako sa mga ganyan eh. May mga nararamdaman akong mga parang tusok-tusok sa sarili ko, dun sa kamay ko, dun sa katawan ko. Kapag may taong talagang galit o maraming problema, nararamdaman ko na yun. And immediately, I would shield myself. Kasi kapag hindi, lilipat yun sa akin. Ang shielding ko lang naman yung prayers, ganyan. Lord, cover me with your holy, pure, and healthy blood. Pagsanggalang mo ako mula sa mga mga negative emotions floating in the air or directed, kahit directed sa'yo. Kasi pag hindi ka nakapag-shield, papasok sa'yo. So, ikaw din, di mo alam bakit ka nagagalit. Dating mo sa bahay, galit ka kasi napunta sa'yo yung galit na yun. With Faustina, inaano niya, no? Hindi siya nag-shield. We do not know, hindi naman niya kasi sinasabi na nag-shield siya, but tapunan siya, no? Itinatambak sa kanya yung mga basura ng ibang tao. Open. Sinabi niya, open ang kanyang puso. My heart is always open to the sufferings of others. Ayan, ano. My heart is always open to the sufferings of others. So, there's no shielding. We do not know how she processes all of them. Maybe because she is really full of light. Puno-puno siya ng liwanag. Kaya yung mga tinatapon sa kanyang mga sufferings na yon, nalulusaw. Maybe ganoon, no? Hindi niya kailangan talaga mag-shield. But for others na hindi naman ganun kalaki ang liwanag ng kanyang kaluluwa, no? Papasok at papasok yun and that person would be infected. May infection ng ganong mga negative feelings and emotions. May batas ito na makikita lamang natin sa ating spiritual tenets, no? Kasi normally ganito, sa mga tao, between people, between human beings, kung ano yung kung ano yung ginawa sa'yo, malamang ganun din yung ginawa mo sa tao, no? So if sabi ni Faustina, if she needs help, hindi siya hihingi, she will not expect help from anyone. Kasi hindi naman mayabang yun, no? Kaya lang, sinasabi ni Faustina,
we can never really expect help from creatures. Paulit-ulit yan sa diary niya sinasabi. Wala ka talaga maaasahan kahit sa kaibigan mo, kahit sa magulang mo, kahit sa anak mo. You really cannot expect help. Lalo na kung hindi naman nila naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan mo in the spiritual path. Kasi pag halimbawa, sinabi mo sa kanila yung pagdurusa mo, sasabihin lang nila, itigil mo na yan. So, ano nakuha mong help, edi lalo kang umalis, ah, lalo ka ng hina. So, you really cannot expect help from anyone. Pwede din na halimbawa, you are in need of money, financial support, no? People would maybe deny you, no? Hindi ibibigay sa'yo. Sasabihin lang, ay wala din akong pera. Ganon, ano. So, pwede kang tagyan. So, hindi siya nag-expect ng help from anyone. Hindi yun sa yabang. Kundi, because of the level of her trust to the Lord, malaki yung tiwala niya kay Lord. Yun lang yung kaniyang inaasahan. Sa Panginoon lang lagi. So for others, hindi. Yun yung batayan ng tiwala natin sa Diyos. So if you would like to seek help from anyone, sa Diyos ka lang pwedeng humingi ng tulong. Hindi ka pwedeng humingi ng tulong sa kapwa-tao mo. No? If this is a person, yan, huwag kang hihingi ng tulong. Kasi pwede ka pang i-reject. But with God, no, pataas lamang. And it will only be measured by our level of trust. Kung gaano kalaki yung trust mo sa Panginoon, doon ibibigay ang kaniyang awa. So, the trust is the barometer of how much mercy God will give us. The bigger our trust to God, the more graces we receive. Again, pataas yung level of trust natin sa Diyos dapat malaki. Especially if our intention or prayer is big, no, malaki. So, kung malaki yan, kailangan malaki rin tiwala mo. Otherwise, it will never be given to you kung kulang ka sa trust. If you would like to achieve healing, no, pero kung malaki ang tiwala mo, ibibigay yan sa'yo ng Diyos. Pero kung ang liit ng tiwala mo sa Diyos, ganun din yun. Maliit din yung ibibigay sa'yo. So, ang barometro ng kung paano ang ating panalangin ay bibigay sa atin ay nakasalalay sa level of trust. So, if this is your trust, asan ka dyan? Kung nandito ka, maliit, no? Pero kung nandito, mas malaki din yung ibibigay sa'yo. Now, if other persons need help, eto, open siya. Check yan. No? Kapag ang ibang tao mangangailangan ng tulong, hindi nag-a-apply kay Faustina yung sinasabing never seek help or assistance from creatures. So, hindi nag-a-apply. Bakit? Kasi ano na to this soul is a very, ang bawa si Saint Faustina to, malaki na yung kaniyang lessons, learnings, no? Kaya dahil siya ay bukas sa tulong sa iba, any person can seek help. Okay. Kung si Faustina, hindi siya tutulong dito. Again, no yan, ano? Pero if people would like to seek help, si Faustina would be very much willing to help. It will not apply yung sasabihin na. Hindi niya sasabihin sa tao, naku, wag po kayong umasa sa akin. Umasa lang po kayo sa Diyos. Dahil ako ay walang, pag sa akin kayo umasa, wala kayong mapapala. No, hindi ganon. No. Although sasabihin din niya
magtiwala po kayo sa Diyos. Kailangan po malaki ang tiwala niyo sa Diyos. Pero si Faustina din will help. So, ganun yung batas. Hindi siya yung kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun rin ang gagawin sa'yo. No? So, kay Faustina, kahit ginawa mo sa kanya yung hindi dapat gawin sa kanya, no? Halimbawa, nagalit siya kay Faustina. Si Faustina, hindi magre-retaliate, hindi siya magagalit sa kanya. Halimbawa, humingi ng tulong si Faustina or someone asked for help from you, no, hindi mo naman ako tinulungan ng una hindi rin kita tutulungan. So, hindi ganon. So, kahit humingi ka ng tulong sa ibang tao and that person did not give you support, pag sila yung nangangailangan, tutulong ka. Hindi magiging issue yung dati naman hindi mo tinulungan Bakit kita tutulungan ngayon? So, nakikita nyo yung ibig sabihin ni Faustina na ayan. Sinasabi niya, my heart will never expect to help from anyone, but will always strive to bring assistance and consolation and all manner of relief to others. No? Laging ganon. So, Faustina knows how to process all those garbages na ibinabato sa kanya. But for us, ako talaga, shielding ako. Kasi nga, it will affect me. Hindi ganun pakalaki yung may certain level lang ako na pwede mong ibato sa akin. No? Pero mararamdaman ko na kapag overloaded na ako with garbages. So, shielding na yun automatically, Lord. Yun, ganun. Lord, cover me with your holy blood, your precious blood. Na para ipagsanggal lang talaga doon sa negativities na binabato sa iyo ng isang tao, lalo na kung ang binabato niya yung problema niya na hinihingi niya ng tulong. Tapos, yung sa abot ng makakaya niya, tutulungan niya ni Faustina. Tayo din, sa abot ng makakaya natin, kahit na tayo ay mag-shield, let us try to help a person in need. In that way kasi, when we help others, kahit hindi ka humingi ng tulong sa kanila when you need assistance, automatically, you will receive help when it is time for you to be helped. No? Kapag ikaw na yung nangangailangan ng tulong, kahit hindi ka humingi ng tulong sa mga tao, automatic may tutulong sa'yo, hindi mo inaasahan. May mga instruments. It may not be the person na tinulungan mo, no? But it would be another person who will help you. So, makikita mo yung ginagawa mong pagtulong sa iba, bumabalik din sa atin. Hindi yan, papalya. Because it is the law. That is the divine law. Kung ano yung ginawa mo sa iba, yun yung babalik sa'yo. So, tumulong ka sa iba, bumabalik din yan sa'yo. At huwag ka nang humingi ng tulong. Humingi ka lang ng tulong kay Lord. The Lord will use people to give you the support that you need. Diretso kay Lord. Do not go directly to people.